ang ating pag-uusapan, Marcoleta. Nako. Ano na naman to, Kent? Bakit nandyan na naman si Marcoleta? Babayaran na ba yung kuryente namin na 2,000 pababa? Kasi sabi niya, kapag tayo daw ay Pilipino na kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, yan daw ay libre. Sabi ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, eto nga. Panibago na naman ito. Bukod sa libreng kuryente, eto naman, libreng kahihiyan. Sabi ni Marcoleta, mga kababayan. Eto, post po ito ng Impact Leadership, mga kababayan. So galing po ito sa Facebook, no, ng Impact Leadership. Ayan po. So kita nyo naman po si Marcoleta at si Sara Duterte magkatabi. So basahin ko lang po ha. Impact Leadership po yan, mga kababayan. Impact Leadership. So ito po ipinost kahapon lang. At sabi, sino kaya ang mapapahiya? Sabi sa article ng Impact Leadership. Senator-elect Rodante Marcoleta warned critics of Vice President Sara Duterte to junk the impeachment to avoid embarrassment. So Marcoleta is one of Duterte's ally pushing for the case dismissal. So ang sabi dito mga kababayan, huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw may mapahiya. Bakit nga ba mga kababayan? Para sa akin mga kababayan, parang baliktad yata. Ano bang ibig sabihin ni Marcoleta dito na huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya? Hindi ko magigets eh. Sino bang mapahiya dito? Si Sara o yung mga maglilitis? Kasi unat sa poll mga kababayan, itong mga Mamirian Suzuki, hilo po. Itong mga kongresista, kasama si Laila de Lima, Chil Jokno, at iba pa na 11 prosecutors panel ng Congress at itong 24 ka senador ang maglilitis. So ngayon kung lilitisin ito ng senador at ng Kongreso, itong impeachment ni Sara, manalo man si Sara o matalo, hindi po ikakahiya ng senador at mga congressman ito. Bakit? Hindi naman sila ang nililitis. Si Sara ang nililitis nila. So kung manalo man si Sara, hindi naman po makukulong itong mga senador at congressman. 'Di ba? Mga kababayan, so paano mangyari Marcoleta na wag nang ituloy kung ayaw mapahiya? So paano mapahiya ang congressman at senador? Maglilitis lang naman sila. Sa madaling salita, hindi naman sila ang nag-file ng complaint kay Sara, sila lang mismo ang maglilitis. So ngayon, kung manalo man si Sara o matalo man si Sara, walang mapapahiya dito. 'Di ba? Kasi una, sino ba ang lilitisin? Si Sara. Bakit nga ba siya lilitisin? Dahil nga sa isyong pera, pagnanakaw, pagkawala, pagbulsa, at hindi maipaliwanag kung saan dinala. So doon pa lang ikahihiya na ni Sara yun. Bakit sinabi ni Marcoleta na wag nang ituloy kung ayaw mapahiya? 'Di ba? Paano nasabi ni Marcoleta na wag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya? 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, bakit sinong mapapahiya? Yung taong bayan? Ang taong bayan nanonood lang. 'Di ba? Ang taong bayan nagmamasid lang. Ngayon, kung ang taong bayan ang mapapahiya, bakit kami mapapahiya? Hindi naman kami ang gumamit ng confidential fund. Hindi naman kami ang nagnakaw ng confidential fund. At hindi naman kami ang nagbulsa ng confidential fund. So paano kami mapapahiya? Pangalawa, kung ang mga senador at congressman na maglilitis ang mapapahiya, maglilitis lang naman sila. Sa madaling salita, yung mapapahiya, yun bang nag-file ng complaint? Mapapahiya kung yung nag-file ng complaint ay makukulong. Ang problema, nag-file lang naman sila ng complaint kasi gusto nilang malaman kung saan dinala ni Sara itong 500 million confidential fund. 'Di ba? Paano mapapahiya? Marcoleta, yung pangako mo na kuryente,
Parang ikaw yata ang mapapahiya pag hindi mo maitupad yan. Nakapag-oath ka na, di ba? Nakapag-proklama ka na, di ba? Senador ka na. Oh, baka nakalimutan mo yung pangako. Diyos ko, mga kababayan, paano mapapahiya? Ito, babasahin natin na, mga kababayan, yung comment nitong sabi ni Marcoleta. Huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya. So ito, sabi ni Lia Puno, Marcoleta should inhibit himself as senator judge in the impeachment trial. Panagutin ang nakasala sa batas. Ang nakakahiya, yung naglustay kung hindi guilty, bakit takot kayo matuloy ang impeachment? Tama naman, sabi ni Roger. Oh. Sunod, the people deserve the truth. Sabi ni Batanggin yung Kabitenyo. Oh. Sabi ni Miguel, without accountability, there's no civilization. Di ba? Oh, let's see and proceed. Oo, kung wala ka talagang tinatago, hindi ka dapat mapahiya. Oh, ang dami, ito pa. Yun lang pala eh, di wag, total kay General Torre ibigay ang warrant ng ICC. Sabi ni ABCD Di Guzman. Sabi naman dito ni Edmond Chua, Marcoleta, makapal ang mukha. Dami pa ring mga trolls, sabi ni Romualdo. Magagalit ang taong bayan pag hindi natuloy ang trial of impeachment ni Piatos. Dapat talaga mag-inhibit yan si Marcoleta, senador yan ng mga Duterte, ng mga Duterte, ng mga Pilipino. Wow. Ang mga politiko sa ngayon naglilingkod sa tao na gumagawa ng mali ay pinagtatanggol pa. Sana mamulat na tayo na walang politikong tatayo para sa bayan, politikong pangsarili at kapakanan lamang. Sabi ni Romeo Domingo. Sabi naman ni Archimedes Jampasar or Hampasar, hear the merit of the case, sir and judge. Sayang lang ang boto namin. Di ba? Isa rin to, tatakbo hindi sa serbisyo sa taong bayan kundi sa Panginoon nila na si Duterte. Oh, sabi ni Tots. Ito, Mabel Vonsa, kung ganun po ang masasabi, kung ko lang, baka naman marami dyan sa inyo katulad lang din ni BP Sara, so may malaking suhol. Mahilig siya sa ganyan, remember sa DepEd. Kaya para maalis sa isip ng tao ang niga, thinking dyan sa Senate, please ituloy nyo as soon as possible. Sa totoo lang mga kababayan, mamaya pag-usapan din natin yan. No? Oh, susunod, sa Congress nga, di mo naharang, intindihin mo pangako mo na pag ang bill ng kuryente di aabot ng 2,000, libre na. Ngayon inaantay kayo ng taong bayan, bayaran mo ang Meralco namin na saan na. Oh, ito sabi ni mga kababayan, Roberto Santiago. Ayan si Roberto Santiago nagsabi mismo, yung bill daw ng kuryente. Pangako daw yan ni Marcoleta. Naku, mga kababayan, naku Marcoleta, sabi ko sa'yo, ito pa naman ang pangako niya, mga kababayan, no? Marcoleta. Marcoleta, wait lang. Meralco. Ito talaga, Marcoleta, pag hindi mo tinupad, araw-arawin talaga kita. Isang buwan pababa. Pwede na po natin ilibre yun. Alam niyo po kung bakit? Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang masiservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Pare-pareho ang biyaya. Walang corruption sapagkat diretso sa inyo. Sa ngayon, bago mag-election, marami ang magbibigay sa inyo. Total, nandiyan na yan, kunin ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera po ninyo yan. Huwag po kayong masisilaw. Huwag po kayong palilinlang. Kasi baka sakali, magkamali kayo, pagka tinanggap nyo yun, akala nabili ang boto nyo. Hindi po. Sa inyo po yung pera na yun. Meron pong lalapit sa inyo ng mga ibang senatoriables. Hindi namin sila kasama. Ang mga kasama ko po ay itong nandito sa likod ko. Yung team na yun, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin.
Tandaan po ninyo, sasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Huwag ninyo silang iboto. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Pero sila gusto nila yun. Po isang buwan pababa, pwede na po natin ilibre yun. Alam niyo po kung bakit? Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang masiservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Marcoleta, yung pangako mong 2,000 pesos consume o kuryente pababa, libre na. Asaan na? Naku, Marcoleta, parang kakaiba. 'Di ba? Siyempre, kahit kapatid, mga kapatiran mo sa Iglesia ni Cristo, talagang mumurahin ka di oras. Alam ko ang Iglesia ni Cristo, ayaw yan ng mga nagmumura, ayaw yan ng mga katiwalian, ayaw yan ng mga magnanakaw, sinungaling. Pero Iglesia ni Cristo, baka nakalimutan ninyo. Baka mapapamura kayo di oras. Baka magdalawang isip na kayong mag-abot niyan sa sibot. Baka hindi na kayo magbasa ng himnaryo niyan. Sa sobrang gigil ninyo kay Marcoleta, 2,000 daw kuryente, pababa, libre. Marcoleta. O Miralcoleta. Baka naman. Di ba? Oh, yung sabi ni Marcoleta na wag na daw ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya. Ewan ko saan yan naghugot. Ito nga, sabi nga ni Attorney Enzo Recto, si Marcoleta daw mapanlin lang. Yan ang sabi ni Marcoleta. Oh, so, mga kababayan, meron lang akong i-play ditong tugtog na mga kababayan, ito ipaparinig ko lang sa inyo mga kababayan. Ito. Pakinggan nyo po Use TripCoin. Wait lang, may ads lang. Start a rewarding journey today. Get up to 12% off your first. May ads lang mga kababayan. Pakinggan ninyo ang kanta na ito. Oh. Pakinggan nyo Ang dami ng mapanin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabing matang mo, mga gustong umabot, Diyos ko po, pinagmukha na tayo umaw. Ang dami ng mapanin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabing matang mo, mga gustong umabot, Diyos ko po, pinagmukha na tayo umaw. Isang pangangamusta sa mga anak na di malaman ang hulma ng kanilang hinaharap. Lakas pumorma, animoy nakakakakit na talulot sa sitwasyon nilang daig baba. Di ba? Marinig niya. Wow. Ang dami ng mapanin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabing matang mo, mga gustong umabot, Diyos ko po, pinagmukha na tayo umaw. Ang dami ng mapanin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Ba, narinig nyo mga kababayan? Ang dami ng mapaglin lang, 2,000 mong bill sa Meralco'y kanyang babayaran. Ay, Diyos ko, bill mo sa Meralco, ibigay mo, Marcoleta. Ang dami ng mapaglin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Ay, Diyos mio Diyos mio Marimar, anak ni Jesus at ni Eva. Hindi ko alam sinong kumadrona ni Marcoleta. Ang dami niyang napaglin lang. Depende na lang yan sa mga bumotong uto-uto sa kanya. Diyos mio Marimar. Ang dami
yan sa pakinabang. So ito tayo mga kababayan. Sunod nating pag-uusapan.